Pinukpok ng bato, hinataw ng bareta at sinaksak pa. Ganyan kabrutal ang sinapit ng isang babaeng masahista sa Bulacan. Ang suspect nagngit-ngit sa galit nang tumanggi ang biktima sa extra service. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Sa bakanting lote sa isang farm sa Norsagaray, Bulacan, nahukay ang bangkay ng isang babaeng masahista. Base sa investigasyon ng mga pulis, pinatay ang biktima nang hampasin siya ng bato sa ulo, sinaksak ng kutsilyo at hinataw ng bareta sa noo. Suspect sa krimen ang trabahador ng farm si alias Tano. Ayon sa mga pulis, tinawagan ni Tano ang biktima para magpamasahe sa kubo sa pinagtatrabahuang farm. Kalaunan, nagkaroon doon ng pagtatalo ang dalawa na nauwi sa pagpatay sa masahista. Kinabukasan, sinunog ng suspect ang ilang personal na gamit ng biktima hanggang sa natagpuan din ng mga katrabaho ng suspect ang bangkay. Nakita itong mga witnesses natin na merong natabunan na kakaiba dun sa may part, dun sa may malapit dun sa kubo, na medyo malalim na area ng lupa na dinadaanan ng tubig. Hinukay nila ng konti yun, nakita nila na may nakabaon dun na tao na babae. Nagsagawa na ng follow-up ang mga pulis at nahuli ang suspect na nagtatago sa Lemery, Batangas. Nakuha sa kanya ang cellphone ng biktima. Natagpuan din ang pala na ginamit sa paghukay sa pinaglibingan sa masahista. Inamin ng suspect sa mga pulis ang krimen. Hindi niya raw binayaran ng buo ang masahista dahil gusto daw niya ng extra service. Ito ang naging mitsa ng kanilang away. Pagkatapos mo, ginawa kong 2,000. Oo. Pero magbigay ka ng 2,000. Oo, sir. Tapos, sir, yan ako, nasampal ako, napunutan na ako. Sinampal ka, tapos sinapunutan ka. Oo. Nang nabigla ako yan, nabigla ka, natulak ako. Nakakulong na si alias Tano at mahaharap sa kaso murder. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.